Okay, good morning. Tayo po ay ihanda na natin ang ating mga sarili, mga bata. Dito na lang tayo sa harapan, no? Dito tayo sa gitna lahat total para isang direction na lang yan. Okay. Ayan. Purihin ang Panginoon Diyos na tayo ay dinala niya rito ngayon. Na we thank God na maski na maraming nangyaring mga nakalipas na araw, still the Lord is good. Iningatan niya tayong lahat. Ang iba sa atin nagkasakit, but then He restored back our health. Amen ba? No? Amen? Okay, no? Ngayon ay ihanda po natin ang ating mga sarili and let me read to you from the book of Psalms as we prepare ourselves. I will give you praise and honor, O Lord, because through you I have been lifted up. You have not given my haters cause me to glad over me. O Lord my God, I sent up my cry to you, and you have made me well. O Lord, you have made my soul come again from the underworld. You have given me life and kept me from going down among the dead. Make songs to the Lord, O you saints of His, and give praise to His holy name. For His wrath is only for a minute. In His grace there is life. Weeping may be for a night, but joy comes in the morning. Praise be the Lord for His word. Let us bow down our head at let us come to Him in His holy presence and allow the Holy Spirit to search our heart and our mind. And if there is any sin unconfessed within us, let us humbly come before Him. So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Wow, the Lord filled His presence with children. Okay? Tayo manalangin. Our great and loving Father in heaven, we praise You and we lift up Your name. For truly, You are the only God who loves us and cares for us. Father God, we thank You for bringing us here. Thank You that in Your presence, we will find hope and comfort and love and care. Father God, truly You are a wonderful God who alone deserves to be given the glory and honor. Father, may our life be acceptable for You, even as we come to You in humbleness, confessing our sins and asking for the forgiveness of all the things that we have failed to do and things we have done that is not good before Thy sight. Forgive us, O God, and cleanse us so we can come to You in Your glory, in Your holiness, and be blessed in Your presence. O Father God, we give to You all the glory and honor and all praises and thanksgiving. And this we pray in the mighty name of Your only begotten Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. 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 Praise the Lord. So handa na ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Ulitin ko. Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Palakpak natin yung mga kamay natin. Oh, 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 oh.
praising the Lord because ayun nga, araw-araw siya ang kasiyahan natin. And of course, we are here to praise Him. Okay? Because dakila siya. Dakila yung mga ginagawa niya sa atin. Sa gitna ng kaguluhan, hindi mo hinahanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan.
hari ka, Lord God. Ikaw ay patuloy namin pupurihin, Lord God, sa bawat panahon ng bawat araw na nandito kami, Father God. Mas wala kang katulad, Father God. Pwede nating itaas yung mga kamay natin if we feel the Lord is here. Yes, Father. Napataw sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwa
kabutihan mo sa amin, O Lord. Lahat ng ginagawa mo, Father God, kami namamangha, kaya kami patuloy na pupuri sa iyo, Father God. Lord, you are worthy. You are worthy sa mga praises namin, O Father God. Patuloy nating purihin ang Panginoon. Yes, Lord. It was my cross you bore, so I could live in your freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. My shame is gone. Stand amazed in your love undeniable. Your praise goes on and on.
Father God. Napakadakila mo sa amin, sa buhay namin, O Father God. At you are worthy, Father God, to be praised. Your name, Lord God, is worthy to be praised, Father God, sa bawat ginagawa namin sa buhay namin, O Father God. Father God, I ask your blessing, I ask your presence ngayong araw na ito, Father God, sa gawain namin ngayong pagpapatuloy ng gawain namin, O Father God. Muli, Father God, you're really great. Ikaw ang papurihan. Napakadakila mo, O Father God, at sa araw-araw, maraming salamat sa binibigay mong kasiyahan sa amin, O Father. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, so kami po ay magbibigay ng aming patotoo sa Panginoon bilang mag-asawa. Wala pa man, pero palakpakan naman natin ang Panginoon. Sadyang napakabuti nga, no? Mabuti ba ang Panginoon sa inyo? Mabuti ba ang Panginoon sa inyo? Amen. Ayan. Sige, bago po kaming magsalita, inunahan ko na eh. Bago po kami magsalita, meron po kaming gustong ipanood. Ginawa namin mga 1 to 2 minute video lang. Ito yung aming highlights nung last month of September. Ayan. So, panoorin po natin lahat. Ay, wait lang, wala pang sound. Pause. Ano lang yan, ano? Wait lang, walang sound lang. I-lights off nyo daw para maganda. Yan. Kinoconnect lang po natin. And anyways, no, habang naantay natin yung technicals, no, tawag dito, we're so blessed, no, sa buhay knowing God, no. Tawag dito, the Lord has, mamaya ata to, no. Yeah, the Lord has been so faithful sa buhay naming dalawa. For how many years? Almost 4 years na kami. And we have been, the Lord has been so faithful sa buhay namin. The Lord has been, alam mo yun, may mga ups and downs, pero alam niyo nakakatuwa because the Lord really shows His power even in our relationship sa aming mag-asawa, sa aming, even nung tawag dito, nung nagsisimula pa lang kami. Pero alam niyo, one thing that I really praise the Lord, every time I wake up, no, sabi ko, Lord, thank you, Lord, kasi meron akong magandang asawa. So I'm so blessed, no? Kiligin kayo. Banggit kayo. Okay na? Yung ano? Okay, Okay na. sige. So manood tayo. Ano lang yung introduction. Meron yan, hindi pwede. In-effort ko kasi yan. Kaya dapat full yung video. Ngayon lang namin ni-run through kasi, sorry. Yan. Okay, let's go.
are blessed sa maliit na video namin, no? And I just want to, tawag dito, I just want to praise the Lord. Yan yung sabi nga namin, that is our September highlights. Ibig sabihin yun yung ginawa ng Panginoon. Sa aming dalawa, kaya lagi nakasulat doon hour, di ba? Lagi hour. Wala na daw kasing ako. Tanggalin na daw yung ecology. Walang apology sa mag-asawa. Ayan, no? Tawag dito, and I just want to praise the Lord. Kanina nakita natin yung, tawag dito. Kasama si Kevin nakasama at saka si Karen. Kasama ni Kevin at si Kirel. And I just want to welcome, no, si JV. Yan, Dito Eslana. po siya, Yan. yan. Andiyan kasama natin siya. Siya po Palakpakan yung- naman natin. Yan. Mamaya i-welcome natin, no? Hakamayan natin. JV. Ng, Yan, JV, I'm blessed na dito ka. I'm happy. Ayan, sabi nga namin, hugutin nyo na lahat ng classmate mo ng high school. Dali nyo na dito. No? And I want to praise the Lord kasi sabi nga, forever, yung mga highlights na yun, that is also my first time. Hindi naman first time. Even to share yung 4SL, yung to share the gospel sa aking office. It's not easy for me. Yun sabi ko, Lord, it is my highlight kasi for the first time, I have shared Jesus sa aking mga office mate. Yan. Ikaw meron ka? Na-inspire daw siya sa akin kasi na-share. Yeah, inspired ako sa kanya. Na-inspire siya kaya hindi siya nagpatalbog. Nag-share din siya sa workmate niya. Pero we praise God kasi we can, alam mo yon yung masasabi naming productive yung month namin ng September kasi grabe lang din yung fruit na ginagawa Yes. ng Panginoon sa life, na paggamit niya sa amin dalawa. And I am more blessed that I can do ministry and work of the Lord together with my husband. Iba pag may kasama di ba? Iba Yes. kapag dalawa kayong iba pag kayong dalawa ang nag-work together sa pag-expand ng kingdom of the Lord. And we are blessed, and I hope this short testimony will encourage you as well to not give up and continue your work for the Lord. Amen ba? Amen. So yun po yung praise the Lord po. Yan, praise and glory to our God. Na-encourage ako na actually hindi lang naman si Maris and Jonathan ang gumagawa nun, even almost all. Kaya siguro next week ipapakita naman natin yung video ng iba't ibang mga member ng Akay, Sinimulan nila, gagawin na natin. Ipapakita natin kung paano kumikilos si God sa bawat nagte-take ng initiatives na mag-share ng gospel. Okay, actually yun yung nasa isip ko. Sabi ko, Lord, sana na ipapakita namin para nag-glorify ka namin, Anyway, let's continue to worship God as we prepare our hearts in giving our tithes and our offering. I just want to read, if you can, tingnan natin sa Leviticus 27, verse 30. Okay, Leviticus 27, verse 30. And then, pupunta tayo sa Malachi 3. Okay. Kunin ko po siya sa Tagalog. Ayan. Para mas maintindihan natin. Okay. Sa English, ayan. Pakibasa nga sabay-sabay natin. Ready? All the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord. It is holy unto the Lord. Sa Tagalog po, maliit lang. Ang sabi niya na wala kasi kanina. Ang ikasampung bahagi, ibig sabihin 1/10, ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Kung tutubusin, ibig sabihin na gamit, kung tutubusin ng sino man, ang ikasampung bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran
ang halaga at dadagdagan pa ng 20%, 20% ng halaga nito. 32, kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa o kambing, lahat ng ikasampung bahagi ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Hindi ninyo ito dapat piliin o palitan. Kung papalitan ninyo ito, ang inyong ipinalit na hayop at ang pinalitan nito ay parehong ilalaan sa Panginoon na at hindi na maaaring tubusin. Ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moses doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita. No? So, this was the commandment of God given to Moses sa mga Israelites. But then in Malachi 3:10, it is still the same. Sabi niya sa Malachi 3, start ko lang ng 6. Okay? I am the Lord and I change not. So hindi nagbabago ang Panginoon. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Even from the days of your fathers you are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But you said, wherein shall we return? Ang sabi dito sa 8, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed you? God said, in tithes and offering. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now therewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. This was given to the people of God. So if the nations is cursed, it is because the people of God have not been faithful in giving, or they are not faithful in obeying God and His command. Kaya nga nakasalalay po sa atin ang kasaganahan, hindi lamang ng ating pamilya, hindi lamang ng ating city, kundi buong bansa natin. So, let's be faithful to God. Let's not rob God. Okay? Kasi kung ano yung inutos ng Panginoon, even in the time of the Israelites, sabi niya, dahil hindi siya nagbabago, it is the same, I believe, it is the same command given to us, His people, this present age, this present time. Kasi hindi nga nagbabago ang Panginoon. So inuutos pa rin niya sa ating mga anak niya na patuloy tayong maging matapat in giving our tithes and our offering, so that the curse, hindi yun ang mangyari sa atin, no? Hindi yun ang mangyari sa ating pamilya, hindi yun ang mangyari sa ating lugar or sa ating city, hindi rin yun ang mangyari sa ating bansa. Can we pray? Lord, there are times that we ask, why is life so hard? There are times, Lord, na nagtatanong kami bakit nakakaranas kami or ang bansa namin ng hindi magandang nangyayari. But we forgot to search our heart kung kami ay nagiging tapat sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na to, hinihingi po namin na tingnan mo ang aming puso.
if we have sinned against you by not obeying your commands, hindi kami naging faithful sa inyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. At linisin mo kami, Panginoon. And change. Tulungan mo kaming mabago. Maging tapat kaming muli sa inyo, Panginoon. Even in our tithes and our offering. Lord, alam po namin na nakasalalay sa aming katapatan ang pagpapala. Hindi lamang ng aming pamilya, kundi lahat ng aming lahat itong buong bansa ng Pilipinas, God. So I pray through us, God, malift po ang curse ng aming bansa. Make us faithful, God. Tulungan mo po kami sa area na to. In Jesus' name, amen and amen. Treasures and everything else it will be added, all that I'm needing. Yes, I know the Lord will provide. Yes, 'cause I know my God's not empty-handed, 'cause He gives us blessings upon blessings. So I'm still believing. I know, yeah, yes, I know the Lord will provide. So seek first the kingdom, just seek first the kingdom and His treasures. Tayo po'y manalangin at salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating lahat. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa kung paano mo kami iningatan sa mga sunod-sunod na mga pangyayari sa nakaraang linggo. Thank you na ikaw pa rin ang laging kalusugan at kalakasan namin at siyang nagbigay ng tagumpay sa amin, Ama, na makayanan namin ang lahat ng mga pagsubok at gayon din, ikaw rin ang nagpala sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Kaya po, Ama, sa umagang ito, kami po lubos na nagpapasalamat at amin pong binibigay ng buong puso ang aming mga handog sa inyo, tanda ng aming pagkilala at pagmamahal sa inyo. At gayon din po, Ama, narito po ang ikapo. Gamitin po ninyo ito, Ama, para sa inyong kapurihan at kalawalatian, para sa gawain ng inyong iglesia. Father God, thank you so much for everything, and we pray all these things in Jesus' name. Amen. Okay, good morning. Napakabuti ng Panginoon. Sino sa inyo yung naranasan na mapasalamatan kayo dahil sa inyong ginawa? Yan. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam kapag na-recognize yung ginawa mo para sa Kanya. Tama ba? Diba? Nakakataba daw, sabi nga diba, nakakataba daw ng puso. Okay? Pero sino sa inyo ang hindi pinasalamatan maski na ibinibigay na ang lahat? Sigurado yan, masama ang loob mo. Pero iba talaga ang naidudulot ng pasasalamat ng isang tao kapag tayo ay gumawa ng bagay na nakatulong sa kanya. Tama po ba? No? Masarap pa pakiramdam. No? Misa pa nga, sinasabi pa natin, ay, walang anuman, walang kanyan, okay lang yan. Magagano pa tayo, no?
But then deep inside our heart, we are grateful. Meron bang sigla na nararamdaman tayo na nagbibigay sa atin ng ngiti at saya na harapin ang araw maski na may bagyo o kaya maski na mayroong mga pagsubok. Di ba? Basta may nagpasalamat lang sa iyo dahil sa ginawa mo sa Kanya, maski na anong problema mo, minsan nahahaw ito. Ay, sasabihin mo, ang sarap naman talaga na mapasalamatan ka. Akala ko hindi napansin. Akala ko walang pakiramdam. Di ba? Pero what about ito? Pinuri ka, hindi dahil sa meron kang naibigay, kundi pinuri ka dahil kung sino ka. Naranasan na ba yan? Ha? Parang wala. Iba kasi pasalamat o kaya nagpasalamat dahil sa merong kang ginawa. Pero iba naman yung nagpuri sa iyo dahil kung sino ka. Pwede may natanggap ka sa Kanya na material na bagay o wala, pinupuri ka pa rin niya. No? Ito yung isang bagay na maaring dahilan kung bakit madalas yung relasyon ay hindi lumalago o kaya yung nag-grow. Kulang tayo sa pagpupuri. Di ba? Hello? Kung kaya tahimik tayo lahat. Kaya nga minsan, pagdating sa Panginoon, ang dali-dalihan nating magpasalamat, pero hirap na hirap tayo magpuri sa Kanya. Magkaiba kasi yun eh. Bakit ko sinabing hirap na hirap magpuri? Dahil kapag mayroong pagkakataon na tumayo at magbigay ng papuri sa Panginoon, walang gustong tumayo. Walang gustong magsalita. Pero, pag ang kanilang panalangin ay nasagot ng Panginoon, abay, madali silang magpasalamat. Tama ba? Pero sa umagang ito, no, I think, dapat hindi ganun sa Panginoon. God deserves our praises. Whether meron tayong tinanggap na material na bagay o wala. Hello? Kasi hindi ka pa pagsasamba sa Panginoon kung wala kang pagpupuri kung sino siya at ano yung ginawa niya. Kung bakit at sino ka ngayon. Di ba? Nais ko pong tanungin ang bawat isa sa inyo, when was the last time you praise God because of what He has done and what He has given you as His follower? No. Wow, nagising yung ano. Okay. Kaya ito isang katanungan kasi kapansin-pansin sa mga pagtitipon, lalong-lalo na sa mga prayer meeting, pagdating sa pagbibigay ng papuri sa Panginoon. In fact, God expects all of us to praise Him. And that is
what it means to worship Him. That is what God wants to hear from us. No? At sa umagang ito, tutunghayin natin sa Book of Ephesians, chapter 1, verses 3 to 3 to 8. Nais ko po na basahin natin ito at nais ko tumayo tayong lahat bilang paggalang salita ng Panginoon. Basahin ko po ang unang talata sa verse 3 and tayo po'y magpalitan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realms. He predestined us for adoption as His sons through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Praise be the reading of God's Word. Tayo po'y manalangin. Father God, purihin ka sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan sa aming lahat. Dalayan po namin, Ama, na hindi po kami alis ang lugar na ito na hindi tumanggap ng pagpapala mula sa inyo through your word. And it is our prayer, Father God, na kung meron mo kayo nakikitang karumihan o kasalanan pa sa aming mga buhay na magiging dahilan upang hindi namin maunawan at matanggap na ng kabuuan ang iyong pagpapala through your word. We pray, Father God, forgive us. Ano man itong mga karumihan sa aming buhay na nakita mo, Ama, tulungan mo kami. We pray na ikaw po ang maglinis sa aming buhay. Upang sa ganon, may kabanalan kaming lalapit sa inyo dahil ikaw ay banal. At alam namin na ang may kabanalan ay siyang tumatanggap ng biyaya, lalong-lalo na sa inyong mensahe, na siyang magiging kalakasan ng aming spirito na mamuhay bilang inyong anak, anak na matagumpay dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal. Salamat po, Ama, at ang lahat ng tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y maupo. Si Pablo, sumulat siya sa mga kapatiran sa Epeso. Kung hindi po natin kung titignan po natin, mga kapatid, yung buhay ng mga Kristiyano sa Epeso noong panahon na yon, hindi po talaga maganda. Okay? Dahil sa Efeso noong panahon na yon, ang Efeso po ay isang immoral na siyudad noong panahon na yon. Nandoon ang templo naroon ang templo ni Artemis, nung kung saan ay sinasamba siya ng mga marami. Ibig sabihin, ito yung Diyos-Diyosan ng panahon na yon. Nandoon ang templo na kung saan ang mga nagsaserve ay yung mga prostitute na mga kababaihan na nag-aalay ng kanilang serbisyo para sa lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosang Artemis. So ibig sabihin, morally, the city of Ephesus is not a good place to live. However, with the grace of God, may mga taga-Epeso na nung marinig nilang salita ng Panginoon, silang lahat ay nagsitanggap. Sila ay kumilala kay Jesus at naligtas.
sa kanilang mga kasalanan. Pero, ganun pa man dahil sila ay nasa Efeso, sa lugar ng Efeso, sila ay napapaligiran ng kamunduhan. But then, what kept them strong? What kept them going as a believer in Christ Jesus? At ito po ay makikita po natin sa sinabi ni Pablo sa kanila. Ito po ay sinalang sabihin ni Pablo, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly heavenly realms." Now, ano yung pagpupuri nila sa Panginoon? Kasama si Pablo. At siyang nagiging dahilan kung bakit maski na mahirap ang buhay doon, they can still bless God. Una-una, here is the reason. The reason why we also can bless God, maski na hindi maganda ang kapaligiran natin, He blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realms. Ano ba itong heavenly realms? Una-una, the heavenly realms refer to an area that no one can see or touch. Tayo ngayon ay nasa physical realms. Nakikita natin, nahihipo natin ang mga bagay-bagay, di ba? Kagaya ng damit niyan. Kagaya sabi ko kanina kay Brother Kevin, wow, ganda ng damit mo. Nakikita ko eh. Di ba? Kaya kung lahat tayo, pag nakikita natin ang beauty ng bawat isa o kagapuhan ng bawat isa, that is the physical realms. We can see and we can touch. But then guess what, my brothers and sisters in the Lord? If you have received Jesus as your Lord and Savior, God will bless you with every spiritual blessings in the heavenly realms. Ano ito? Ito yung where Christ rules. Na maski na ikaw ay namumuhay dito sa mundo, you are actually ruling with Christ in the spiritual realms. Naintindihan ba ninyo ibig sabihin nun? True believers in Christ are seated with Him in the heavenly realms while they live on earth. Ang iyong kagandahan ng iyong buhay ngayon, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, you made Jesus Lord of your life, ang buhay mo ay hindi lamang nakapaloob dito sa mundo. Ikaw rin ay nabubuhay sa heavenly realms. Okay? Mayroon kang kalagayan dun sa heavenly realms where you can exert who you are as God has given you. Kaya nga, hindi ka lang panglupa, pangkalangitan ka rin. Now, mapupuri mo ba ang Panginoon sa kabutihang iyon na tinanggap mo? Hindi ka lang amoy lupa. Amoy langit ka rin. Because according to Ephesians chapter 1 verse 26, you are also operating in the heavenly realms, seated with Christ. No? Ang kadalasan bakit feeling natin talunan tayo, minsan feeling natin
limitado tayo. Alam niyo ba ang dahilan? Because we forgot what privilege God gave us after that we received Jesus Christ as our Lord and Savior. Ano ba yun? Pinagpala niya tayo with every spiritual blessings in the heavenly realms. Sa totoo lang mga kapatid, hindi pa nauuso yung cellphone and then video call na kung saan yung kausap po nakikita mo. Naalala ko nung bata pa ako, mahilig akong manood ng Star Trek. Ano? Yan, titit, mayroong holographic na mga ganyan. Bata pa ako no, meron ng ganyan. Sabi ko, paano kaya mangyayari yun? Sa isip ko, wow, ang galing naman. Totoo kaya ito? Ngayon tumanda na ako, nakita ko, totoo pala. Diba? Dati, ang naranasan lang namin nila Lane, yung ngayon, yung telegraph, kung gusto mo communicate. Aba ngayon, wala lang tit. Bigla buksan mo, hello! Ngayon, no? Pakikita mo agad yung mukha ng tao. I tell you, brothers and sisters in the Lord, bago nagkaroon ng cellphone na ganyan, nauna na si Lord. Nauna na si Lord. Alam niyo, we enjoy the blessing of operating in the heavenly realms because of who we have become after we receive Jesus. We pray. Diba? We talk to God. Ano? Meron bang linya? No. Alaban ninyo ang linya natin sa Panginoon. Why we can communicate to God? Prayer. Kaya nga ang mga believers kapag nanalangin, they do not only shake the earth, but they also shake the heaven. And that is the reason why we praise God for what He has done to our life, what He has given to us. We shake. We bring change. Kaya nga sabi ng Panginoon, nung nandito sa lupa, sabi niya sa kanyang mga disipulo, pwede mong sabihin sa puntok na may tapon doon sa gitna ng dagat. That is shaking the earth and the heavenly realms. And that is precisely what God gave us. So we praise Him. Kaya nga minsan, nakakalungkot isipin na kapag makikita mo ang mga tumanggap kay Kristo Jesus na parang basang sisiyo, na takot na parang walang lakas. Why? Kasi hindi niya alam kung anong meron siya after that he received Jesus Christ as his Lord and Savior. Now, I want you, my brothers and sisters in the Lord, to understand kung ano ang meron ka ngayon. So that you will not stop blessing, you will not stop praising God in your life. You have problems? Then you are an overcomer. Why? Because you operate not only on this earth, but also on heavenly places. And the reason is because you are seated together with Christ in the heavenly realms. Nung nasa hospital ako, siyempre hinang-hina ako, no? Kasi hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako nag-chill, bigla na lang akong masakit ang mga katawan ko lahat. And then I was praying to God, sabi ko, Lord, ano po ba kaya itong karamdamang dumapo sa aking katawan?
And that is my prayer. And that is what I'm asking God. And then while waiting for His answer, while meditating on His word, the Holy Spirit reminded me and told me, don't you know who you are now in Christ Jesus? Sabi ko, Lord, ano po yun? And then He reminded me, you can tell your body, your physical body, to be healed in Jesus' name. And if you believe of who you are and what you are in Christ, even the things on the earth will obey. At doon ko lang naramdaman, sabi ko, o nga pala, no? Pwede nga tayo magpalayas demonyo sa pangalan ng Panginoon. Pwede nga tayo humingi ng mga bagay, okay, sabihin sa isang bagay na magkaroon ng ganito. Pwede nga natin sabihin na ikaw na bagyo, lumis ka at sa iba ka dumaan. Then why can't we believe that even our body will listen to us? But then there's one thing that God told me. He told me na huwag ko nang abusuhin ang katawan ko. And I did confess to Him, Lord, yes, forgive me. And then I told my body, okay, my body, start repairing yourself. And unti-unti nakita ko na ibalik yung lakas ko. Why? Not because may power akong ayusin ng katawan nito. No. Because I am seated together with Christ in the heavenly realm. You have, and all of us were given that, yung ganong kalagayan. Amen ba? Kaya true believers in Christ are seated with Him in the heavenly realms while they live on earth. That is who you are. Kaya nga kapag ka naglehen kayo sa isang tao may karamdaman and that you acted on the faith God gave you and prayed for that person, may mangyayari ba? Yes, because you are seated together with Him in the heavenly realms. When you rebuke the spirit who is, na yung mga kumikilo sa paligid, at sabihin mo, in the name of Jesus Christ, shut up. Mangyayari ba? Yes, because the devil trembles in the name of the Lord Jesus Christ. Ang Kristiyano, pagka may problema, nakangiti ba? Buo pa rin ba ang loob? Yes. Kung hindi ka nakalimot kung sino ka sa Panginoong Yesus. This is the reason why our Father in heaven deserves to be praised. Kaya I hope next time around, there is a gathering, hindi ka makukulangan ng pagpupuri sa Panginoon. Diba? Alam ba ninyo na subukan ninyong gawin ito, pag may sakit ka, purihin mo ang Panginoon. Purihin mo kung sino siya at kung ano ang mayroon ka na ibinigay niya. Mapapansin mo, kapatid, na magbabago ang isipan mo. Magbabago ang puso mo. Ibig sabihin, ang pagbabago niyan ay mararanasan mo dahil binibigkas mo
kung sino si Jesus sa iyong buhay at kung ano na ang mayroon ka dahil sa Kanya. Amen ba? Hindi ka na magiging negatibo. Hindi ka na magiging kritiko sa iba. Ang dati mong madamot na puso, maging mapagbigay na puso. Ang dating puso mo na hirap magpatawad, magiging pusong madali nang magpatawad. Only through the Lord Jesus Christ, as you exercise who is. Kaya mga kapatid, alam nyo, ito yung tamasain natin sa Panginoon. Kaya kayo mga bata, maski na bata pa lang kayo, dahil tinanggap na niyo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kapag ka merong sakit si mama, o kaya may sakit si papa, alam mo ba, pwede kang mag-pray at gagaling sila. Dahil God honors even the faith of children. Sinabi niya yan. Kaya nga pag wala kayong, may kailangan kayo, you can invoke the rights that God gave you. Amen ba? And second, why God is worthy of our praise? Because He chose us before the founding of the world. Imagine mo, bago kayo pinanganak, isa ka na sa mga pinili niya upang mamuhay ng may kabanalan. Wow. Sino dito yung may mga konsensya pa? Ha? Oh, sino dito yung side na ang konsensya? Parang wala na. Batong-bato na. Alam mo, kapag may konsensya ka, no? At least alam mo kung ano ang tama. Tama ba? But then, when you came to know the Lord Jesus Christ, it was not because you chose Him, He chose you to live a holy life. Wow. Kaya nga, wag kang magtaka kapatid kapag nung tumanggap ka sa Panginoon, ay bigla ka na lang nakakarinig sa iba, lalo na sa mga hindi mananampalataya na nasasabihan kang banal, lampas na sa langit. Huwag ka nang tumabi dyan, mapapasok ka. Okay, mama, ganyan ba? Yung mga patutya ang ganon. Nung ako'y una pa lamang nakakilala sa Panginoon, dahil binago na ako ng Panginoon, so ibig sabihin, hindi ko na magawa yung mga dati kong ginagawa dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa akin. At dahil doon, hindi ko na nakakasama yung mga barkado ko sa inuman. Hindi na ako nahahatak na magsugal. At sa marami pang mga gawain na dati ay nakasanayan ko when I am not yet in the Lord. And because of that, I was branded lampas na sa langit. Mapapaso ka pagka ikaw'y tumabi dyan. Noong time na yun, naiinis ako pagka naririnig ko yun. But then, as I cry to the Lord and ask Him, bakit kinakailangan kong makarinig ng mga ganon na masasakit? Ang sabi ng Panginoon, then welcome to my home. Sabi ko, bakit, Lord? Because they will persecute you because of me. Because you are in me.
then the world will not accept you. So, sabi ko, ay ganun ba yun, Lord? Yes. Because I chose you to live a holy life. Kaya, holy means to be separate or different para sa glory niya. No? Anong different from what? A life that is different from the people of this world. Iba ka na when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Iba ka na dahil pinili ka ng Panginoon na mamuhay na banal. Hindi mo siya pinili, siya ang pumili sa iyo. Hindi kanya pinili dahil mas magaling ka, mas pogi ka, mas mabuti ka kaysa sa iba. No. Pinili ka niya. Hindi dahil sa mga bagay na yon. Pinili ka niya para sa kanyang glory. And how it is, how it will be, that is to live a holy life. Babaguhin niya ang buhay mo kapag kayo'y patuloy na sumusunod at binibigyan ng paghahari ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya nga, ang holy life is a life that is different from the people of this world, different in their homes. Naranasan pa ninyo ito, mga kapatid, na nang tanggapin mo si Jesus, you have become different maging sa iyong tahanan? Ha? Sino sa inyo nakaranas nito? Naalala ko nung bata pala ako sa Panginoon. Mula nung kasi pa mahilig akong magbasa. I'm a reader. I love pocket books. I love reading yung mga social mga social science, ganyan, mga nangyayari sa kapaligiran, ganyan. Pati nga yung tatay ko na isang abogado na meron siya mga nakatambak na mga kaso, binabasa ko yun, ang ganda, para ka nagbabasa nobela, no? Para ka nababasa ng nobela kasi nandun yung mga paano yung investigation, para narration. Parang katulad ngayon sa Senado yun nangyayari, no? But then when I became a child of God, He changed it. Now, noong time na yon, I started loving to read His Word. And because of His Word, I have learned many things. Ang aking pangunawa ay lalong naging malinaw. And I started to know the truth. And the truth set me free. What happened? Nag-iba yung buhay ko sa loob ng aking tahanan. Ako ba ay na-persecute sa tahanan namin? Yes. And I praise God for that. Why? Dahil sabi ng Panginoon, they will persecute you because of me. Thank you, Father God. I am persecuted in your name. And then I started praying for my loved ones. Yung siblings, pray ko sila. Father ko, mother ko. Hindi ako tumigil sa pagkilos sa heavenly realms. Because I believe God who have chosen me. It took years, many years. And unti-unti, nakita ko yung mga resulta
na mga panalangin ko. Ang mga kapatid ko started receiving Jesus Christ as their Lord and Savior. Sila namang nag-persecute sa akin, they started receiving the Lord Jesus Christ. They experienced the beauty and the love of God in their life. And guess what? Hindi ako ang ginamit ng Panginoon para makakilala sila sa Panginoon. But then it was an answered prayer because I operate together with the Lord in the heavenly realms. Kaya mga kapatid, a life that expressed the presence of Christ while in the world, that is what it means, a holy life. Para kang si Jesus na nasa ibabaw ng lupang ito, na nagpapatuloy na nagmiministeryo. People will be blessed of your life because of your holy life. Kaya nga kinakailangan, we have to let the Lord sit on the throne of our life and let Him live. Hindi kabutihan mo ang kailangan ng mundo upang mabago ito. Kailangan nila si Kristo sa buhay mo na nakaupo upang mabuhay at upang magkaroon ng buhay ang mundo. Lalong-lalo na sa inyong tahanan. At maging sa inyong workplace. Kaya nga nakakatuwa, pakinggan ang testimony ni Jonathan. Pati ni Maris. Alam niyo, matagal na yun nagiging issue. Kasi sinasabi na, bakit hindi mo sharean? Yung kasama mo sa office, ganito, nakakilala mo sa Panginoon. Wala akong oras, saka busy sila, saka busy ako. Wala. Ganun ang word doon. But then, praise God. God heard my prayer when nung ay kumikilos on the heavenly realm. Pabagal ba si Lord? No. No? Dahil hawak niya ang hininga ng buhay ng mga tao, pagka meron tayong hiningi, He will hold that for us hanggang sa ready na tayong maniwala kung sino tayo that operates with Him in heaven. And ikatatlo, why God deserves our praise? Because He predestined us for adoption as His son and daughters. We are not only a servant of the Most High God. God also bless us to become His children. Diba? Inadapt niya tayo as His children sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya nga nagkaroon tayo ng relasyon back to God. Hindi isang creation lamang, kundi isang anak. We have become His children once again. Kaya nga, we have a new life and a new identity. Lingunin mo yung katabi mo. Hindi na yan yung dating siya. Ito yan. Pero, kung tinitignan mo siya na siya pa rin yung dating siya, may problema ka. Hindi yung katabi mo ang may problema. Ikaw ang may problema. Diba? Ibig sabihin, ikaw ang hindi nagbago.
Because kung hindi ka nagbago, you cannot bless the person beside you. And if you cannot bless the person beside you, you are not like Christ that who always bless people who are beside them, who are beside with Him. Tama ba? Ang Panginoon Yesus Kristo, pagkakatabi ka niya, bless ka niya. No? Ang nagka-curse lang, ang nagkikriticize lang, ang naninira lang, hindi si Jesus. Diablo yun. But since you are a child of God, be like Him. Because that is who you are. You have been adopted as His children, given a new life, and given a new identity. So we praise Him. He's worthy of our praise. Amen ba, mga kapatid? And lastly, God deserves our praises because He lavishly blesses us with His glorious grace. Ano ba itong grace na ito? Ano ba yung ibinigay niyang biyaya na ito? Grace here means unfavorable. Yung unmerited favor. Yung wala kang ginawa, pero tumanggap ka ng mabuti. No? And He gave this to us. Ano yun? He gave us the grace of forgiveness. Sino dito ang hindi nagkakasala? Ba? Ako lang ang yata. No? Pero ang totoo niyan, lahat tayo nagkakamali pa rin. Tama ba? Natawa na si Jolan, ano? Natawa kayo lahat. Lavishly, He lavishly. Ibig sabihin, walang patid. Tuloy-tuloy. Pinagpapala niya pa rin tayo ng kanyang pagpapatawad. Hindi siya napapagod sa iyong paulit-ulit na pagkakamali. Alam lang mainit. Sasabihin, mainit nga ba talaga? Aray. Sabi niya. Ano? Naranasan niya na dati yun, binalikan pa rin niya. But then, God lavishly bless us with His grace. He forgives. Kaya nga, yung sinabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9, nakasaad doon, sinabi ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Ito yung sobra-sobrang biyaya ng Diyos na magpatawad sa atin. Hanggang ngayon. Nung nagising ka, tumingin ka lang sa asawa mo na hindi tama ang pagtingin, pinatawad ka na ng Panginoon. O kaya, yung paglabas mo ng bahay, tapos may narinig ka na tinawag ka na hindi maganda, at iba na ang tingin mo. Sabi nga ng iba, parang na demonyo daw. Ngayon. But then God, because you are His son, He already is ready to lavishly forgive you because you are His child. Kaya nga pag lumapit ka sa Kanya, Lord, I'm sorry, forgive me. And you receive that forgiveness.
And also, He gave us the grace of freedom from the power of sin through the blood of Jesus Christ our Lord. Meron tayo niyan. Open si Lord to give us the grace of freedom from the power of sin. So every time temptation comes, we can declare victory over temptation. Amen ba? Pwede mong sabihin yan. In fact, pwede mong sabihin, in the name of Jesus, get away from me, Satan. Or you can even rebuke the inner desire that is trying to bring you down or to tempt you. I am already forgiven and I am free from the power of sin. In Jesus' name. Tingnan mo, mawawala yung pagnanasa sa puso mo. Amen ba? And these are 4 reasons why God deserves our praise. And I want you to ponder on these things, mga kapatid. Number 1, have you ever praised God for every spiritual blessings in the heavenly realms with Christ? Nagpasalamat ka na ba sa Kanya? Pinuri mo ba siya? Thank you, Lord God, for allowing me to sit beside you to rule in these spiritual realms. Nagpasalamat ka ba doon? That God gave you the authority with Him because of His Son, Jesus Christ. Ikalawa, have you ever praised God for choosing you regardless of who you are? Ponder on these things. And you will see that God deserves your praises. Thirdly, have you ever praised God for adopting you to become His child? Na paggising mo sa paggising mo sa umaga, o Ama, salamat po. Expressing your relationship with Him. Salamat, Ama. At sa araw na ito, sasamahan mo ako at isasama mo ako sa tagumpay. Have you ever said that? Have you ever praised God? Kadalasan sa mga Kristiyano, hindi nila isinasama si Jesus sa kanilang mga buhay-buhay. Uuwi lang sila kay Lord pagka nagka-problema sila sa kanilang mga lakarin. But then, you know what? God said, I want to be with you because this is what I promise to those who receive me. Ano yung sabi niya? I will be with you. Kaya isama natin. Anak ka niya eh. And last, have you ever praised God for the grace of favor, freedom, and forgiveness of sins through His Son, Jesus? Nung tumingin ka na masama sa asawa mo dahil meron ka nakita hindi maganda at ikaw ay nagkasala sa iyong puso at sinabi mo, forgive me, Lord, and thank you for forgiving me. O kaya kung ano man sa mga office mate mo o mga bagay na ginagawa ng apo mo o sino man ang nakagawa niyan at ikaw ay nagkasala and then the Holy Spirit convicted you of that sin in your heart. And then because of that, you have asked God for the forgiveness and to cleanse you from all that unrighteousness. And then, nasabi mo sa kay God, I praise you for your grace of forgiveness. God loves you
and that He will never stop showing you His grace, showing you who you are in Christ. Victory belongs to those who trust in the Lord. Victory belongs to those who never forget who they are in Christ. So let us live our life in Christ. Let us allow the people around us to see who Christ is in our life. Kaya in conclusion, our Father in heaven deserves our praise for every spiritual blessings in the heavenly realms, for choosing us before the foundation of the world, and for adopting us as His children, bestowing upon us the grace of forgiveness and freedom from sin. Lahat ng ito He did through His Son, Jesus Christ, who loves us and died for our sin. Lahat tayo tumayo. No? Ngayon. And let us praise God for who He is once again. Meron ba tayong awit, kapatid, sa pagpupuri ng ganun kanina? Si JC? JC, are you here? Awit ng pagpupuri na awitin natin. And this time, let us sing that. Let us sing with all our heart and truly declare who God is in our life. Kantahin natin ulit yung third song natin. Sa buhay ko, lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Purihin sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal
Panginoon, purihin ka. Purihin ka, Ama, sa iyong kabutihan sa aming lahat. Ipinalasap mo sa amin ang dakilang pag-ibig mo. Maraming salamat, Ama, na ang bawat isa sa amin ito uuwi na baon ang tagumpay at kapangyarihan na ibinigay mo sa amin ngayon upang masaksihan ng mundo, masaksihan ng mga taong nasa paligid namin na ikaw ay dakila at nagmamahal sa kanila. Gamitin mo po ang buhay na aking mga kapatid na narito. Hayaan mo pong ang buhay nila ay maging banal mong tahanan at ang buhay nila ay magpapatunay ng katapatan mo at pag-ibig sa lahat ng mga kaluluwang hindi pa nakakakilala o tumanggap pa sa iyo. I pray, Lord God, just as you have blessed us with all the privilege, I pray, Lord, pour out your Holy Spirit and use my brothers and sisters here to be a blessing to the world for your glory and honor. Bless them, Lord God. Use them to bless their homes, to bless their friends, their workmates, their neighbors, and people around them. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated. Let us be seated and prepare our hearts to partake of the Lord's Supper. No? Siyempre, ito ay bilang pagtupad sa habilin ng Panginoon na tuwing tayo ay nagkakatipon sa Kanyang pangalan, we will always put to remembrance what He did on the cross. Every time we celebrate the Lord's Supper, we declare His death till He comes. So, mga kapatid, anyone who... Brad. This is communion, your body broken, the cup we're drinking is bittersweet, the gift of friendship, truest salvation, born of your suffering on Calvary. We remember the sacrifice of love. We remember the blood poured out for us. We remember the only Son of God upon the
Tayo pong lahat ay tumayo. I receive from the Lord, which I also deliver to you, that the Lord Jesus, during the night in which he was betrayed, took bread, and having given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which has been broken for you. Do this in remembrance of me." We remember the night for all were slain upon that cross. Likewise also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po'y maupo at kukunin po yung mga baso. Take of the bread, receive the cup. For His mercy is enough. For the many and the Ayan. Tayo ba'y napagpala? Amen. We thank God for the message and for our announcement bago po tayo umuwi. Gusto ko lang na i-announce, no? And answered prayer po tayo. We have already the temporary meter ng ating church. O yan, temporary, no? So we're praying for a permanent one. Baka kailanganin natin ng transformer daw kasi 4 yung 2.5 natin. Okay, let's pray. Okay. For our announcement, kung kayo ay professional or feeling professional, feeling professional. Ayan. Blue and white collar daw. Basta professional ka, ibig sabihin nagtatrabaho ka, o kaya wala kang asawa. Maaring natapos ka na o hindi pa natapos pero nagtatrabaho ka. O kaya wala kang trabaho pero natapos ka na. Professional ka na rin. Okay. Magkakaroon po tayo ng first, pauna-unahang online, di ba? Online fellowship this Friday, 7 to 9 p.m. Okay? So, if you are a professional, pwede po ba ninyong i-approach si Janet para mai-add niya kayo sa group chat at maibigay sa inyo yung link. Okay? Yung link. Okay. So, kung kapag professional ka or feeling professional, okay? ang mga EMD, okay? Mga EMD natin, okay? Meron tayong meeting this afternoon, 3 to 5 p.m. This afternoon, 3 to 5 p.m. Home builders, for couples, ito po ay para sa mga may asawa naman at may kabiyak. Okay, sa mga may asawa at may kabiyak. Okay, magkasama sila. Tuesday po, okay, 6, paano pag nabiyak? Okay, kapag wala daw yung isa, nasa sa inyo kung gusto niyong sumama. Okay lang yan. Okay, pwede rin naman. Okay. 6 to 9, Tuesday. October 7. Okay?
6 to 9 po kasi meron pa tayong dinner, no? Kailangan nandito na tayo ng 6 para naman hindi tayo, para matapos natin, okay? Prayer meeting, kung kayo ay katulad ng message kanina, gusto niyo makapag-engage sa heavenly realms. Oh, di ba? Yan, heavenly realms. Maranasan nyo kung paano yung you are seated with God in the heavenly realms. Ayan. Ma-shake ang earth and the heaven. Ayan. Prayer meeting po, 7 to 8:30 every Wednesday. Okay. So we invite you to come. And then, meron pa ba? Sunday, ang atin pong worship service is 10 o'clock. Sa mga bata po na mga Saturday school, hindi na Sunday school. If you want your children to join yung school, okay, Bible school, every Saturday po yan, 2 p.m., okay. So, yun lang po. God bless and have a happy weekend.